Martial Pick, Kabanata 5329. Isang posibilidad lamang. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Yang Kai. Dahil ang core ay napakahalaga, malamang na napagtanto na rin ito ng Black Ink Clan, kaya bakit nila ito ibabalik ng ganoon lang? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Old Ancestor Xiao Xiao. Tiyak na hindi ibabalik ng Black Ink Clan ang isang bagay na napakahalaga sa human race. Kung siya ang maharlikang Panginoon, mas gugustuhin niyang sirain ang core kaysa hayaang bawiin ito ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas niyang inaatake ang maharlikang Panginoon nitong mga nakaraang araw, bumalik lamang na walang dala. Hindi ba natin pwedeng pinuhin ang isa pa? Tanong ni Yang Kai. Maliwanag, wala nang pag-asa na maibalik ito, at dapat alam din ito ng Old Ancestor Xiao Xiao, ngunit ginagawa lang niya ang kanyang makakaya habang iniiwan ang iba sa langit. Umiling ang Old Ancestor Xiao Xiao. Ang core ay isang sinaunang artifact at ang paraan upang pinuhin ito ay matagal nang nawala sa mga talaan ng kasaysayan. Bagamat sinasaliksik ng artifact refining Great Grandmasters in the past ang problema, wala pa silang nahanap na anumang pahiwatig hanggang ngayon. Ang pagkawala ng core ng Great Evolution Pass ay natuklasan lamang sa kamakailang pagpapanumbalik kaya sila ay kasalukuyang napipilitin para sa oras. Maging si Grandmaster Mafan at ang isa pang artifact refining Great Grandmaster ay naliligaw. Ang pagpino sa isang bagong core ay hindi lamang magiging lubhang mahirap, ito ay gagastos din ng astronomical na halaga ng mga mapagkukunan at tumagal ng isang walang katotohanan na tagal ng oras, marahil 1,000 taon sa pinakamahusay. 1,000 taon. Maraming bagay ang maaaring mangyari sa mahabang panahon. Kasalukuyang may bentahe ang human race sa iba't ibang theater, lalo na sa Great Evolution Theater, kaya walang mas magandang panahon para ilunsad ang krusada at alisin ang lahat ng royal cities sa isang iglap. Kung naantala nila ang mga bagay ng masyadong mahaba, ang Black Ink Clan ay maaaring muling bumangon mula sa abo. Kung hindi nila mahanap ang core ng Great Evolution Pass sa oras na nagsimula ang krusada, hindi na mahiram ng Great Evolution Army ang kapangyarihan ng Great Pass at wala nang magagawa kundi lumipad sa kanilang mga warship upang harapin ang kaaway. Kung ganoon, ang mga casualty ng Great Evolution Army ay tiyak na mas mataas kaysa sa iba pang human race army. Sa kasamaang palad, hindi makakatulong si Yang Kai sa bagay na ito. Ang tanging magagawa niya ay pagalingin ang mga sugat ng Old Ancestor Xiao Xiao, umaasa na ang Royal Lord ay hindi na makayanan ang panliligalig sa kanya at ibalik ang core. Kahit na ang mga pagkakataon ay maliit. Magkagayunman, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung bakit ang mga nakatataas ay gumastos ng napakaraming lakas tao at mapagkukunan upang muling itayo ang Great Evolution Pass matapos makuha muli ang pass pagkatapos makinig sa Old Ancestor Xiao Xiao. Kinuwestiyon nga niya kung bakit nila pinatibay ng husto ang Great Evolution Pass noong nakaraan. Bagamat hindi niya ito sinabi at itinago sa kanyang sarili ang ganoong mga iniisip, hindi niya maiwasang maramdaman na ito ay isang masayang pagsisikap dahil ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay naruta at nakulong sa Royal City. Kaya, ang pagpapanumbalik ng pass na walang kakayahan ang Black Ink Clan na atakehin sila ay tila walang kabuluhan. Kaya, inisip niya ito hindi bilang pagtataboy ng mga pag-atake ng Black Ink Clan, kundi, para sa kapakanan ng damdamin. Ngayon ay malinaw na siya ay gumawa ng napakaraming maling mga pagpapalagay. Ang iba't ibang pagsasaayos na ginawa sa Great Evolution Pass ay hindi lamang para sa damdamin o hitsura, kundi bilang paghahanda sa krusada. Hanggat maaari nilang mahanap ang core, ang buong pass ang kanilang pinakamalaking pag-asa sa darating na digmaan. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagpatuloy sa paglabas isang beses bawat 2 o 3 buwan, bumabalik sa bawat oras na may iba't ibang mga pinsala. Kung mapupunta siya sa ganitong estado, ang Royal Lord ay tiyak na hindi magiging mabuti. Kung tutusin, hindi pa siya nakaka-recover sa mga nakaraang pinsala niya. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Black Ink Nest sa Royal City, napatay na siya ni Old Ancestor Xiao Xiao. Ang kasalukuyang Royal Lord ay nahihirapan lang sa pintuan ng kamatayan. Mabawi man ng Great Evolution Pass ang core nito, tiyak na matatalo ng Great Evolution Army ang Black Ink Clan Army kapag nagsimula ang krusada. Iyon na ang oras para masiraan siya ng ulo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na pulala ng pulala ang ugali ni Old Ancestor Xiao Xiao. Mas madalas kaysa sa hindi, sinisimulan niyang isumpa ang Royal Lord dahil sa pagiging ignorante at tawagin siyang matigas ang ulo kapag bumalik siya mula sa Royal City. Sa tuwing mangyayari ito, pipiliin ni Yang Kai na manahimik. Bagkus, mas kakaiba kung talagang ibinigay ng Royal Lord sa kanya ang core ng Great Evolution Pass dahil lang sa pinuntahan niya ito at hiningi ito.
Iyon ay isang pag-iisip lamang, ang isang Yangkai ay hindi nang ahas na magsalita ng malakas, natatakot na siya ay isumpa kasama ng Royal Lord. Ngayon, nang bumalik ang Old Ancestor Xiao Xiao mula sa kanyang paglalakbay sa Royal City, siya ay napakalungkot na tila ba ang dilim ay umaagos mula sa kanya. Nakarating siya sa miniature universe ni Yangkai, nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga sugat, at sinimulan ang kanyang karaniwang rant tungkol sa Royal Lord. Ang lahat ng ito ay pumasok sa kaliwang tenga ni Yangkai at lumabas sa kanan habang siya ay patuloy na tumatango bilang pagsang-ayon na parang manok na tumutusok ng kanin. Maraming beses na itong nangyari noon, kaya matagal nang nakasanayan na ito ni Yangkai. Ngayon ay handang-handa na, casual siyang kumuha ng isang stick ng minatamis na prutas at iniabot sa kanya. Ang Old Ancestor ay sumulyap sa kanya bago ito tinanggap, ngunit hindi pa rin niya nakakalimutang pag-alitan ang Royal Lord habang agresibo siyang sumusubo sa merienda. Nanatiling kalmado si Yangkai, tahimik na pinag-aaralan ang Daos of Time and Space. Biglang nagtaas ng ulo si Yangkai, tinitingnan ang Old Ancestor Xiao Xiao. Magpapakawala na ang Old Ancestor ng panibagong sumpa, ngunit nang mapansin niya ang kakaibang paggalaw nito, kumunat ang noo niya at nagtanong. Ano iyon? Nagtanong si Yangkai. Old Ancestor, sinabi mo na ang Royal Lord ay patuloy na itinatanggi na kinuha niya ang core ng Great Evolution Pass, oo. Hindi ito ang unang pagkakataon na binanggit ito ng Old Ancestor, ngunit hindi ito sineseryoso ni Yangkai. Kung tutusin, wala siyang magagawa para tumulong sa sitwasyong ito kundi tulungan ang Old Ancestor sa kanyang paggaling. Habang nagpapagaling ang Old Ancestor, ang karamihan sa atensyon ni Yangkai ay nakatuon sa pag-unawa sa Dao of Time at sa Dao of Space upang mapabuti sa maikling mapayapang panahon na mayroon siya. At talagang malaki ang natamo niya nitong mga nakaraang buwan. Ang pagsulong ng kanyang Dragon Bloodline ay nagpabuti ng kanyang karunungan at pag-unawa sa Dao of Time, at sa pamamagitan ng pagpino at pagsipsip ng kasaganaan ng Space Dao Essence sa Phoenix Nest ni Suyan ay pinahusay niya ang kanyang pangunawa sa Dao of Space. Nang banggitin muli ng Old Ancestor ang bagay na ito ngayon pa lang, biglang napagtanto ni Yangkai na nakalimutan niya ang isang bagay na napakahalaga. Bumantong hininga ang Old Ancestor. Maglalakas loob ba siyang aminin ang ganoong bagay kung ginawa niya ito? Nag-isip sandali si Yangkai bago nagtanong. Kung nandoon pa ang core ng Great Evolution Pass noong sinakop ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass, magagamit ba ito ng Black Ink Clan? Ipinaliwanag ng Old Ancestor. Bagaman ang Great Evolution Pass ay nilikha ng humans, sa huli, isa lang itong higanteng mobile palace artifact, kaya sa sapat na enerhiya ay makokontrol ito ng sinuman. Ang Royal Lord ay maihahambing sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Master, kaya hindi niya makokontrol ang Great Evolution Pass ng mag-isa. Gayunpaman, kung sa tulong ng mga Territory Lords sa ilalim niya, ang pagkontrol sa Great Evolution Pass ay hindi magiging problema. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay may maraming Territory Lords. Kung gayon ang sitwasyong ito ay medyo kakaiba, tumingin si Yangkai kay Old Ancestor Xiao Xiao. Kung nagawa nilang ilipat ang Great Evolution Pass, bakit iniwan lang ito ng Black Ink Clan dito? Kung ako ang Royal Lord, dadalhin ko sana ang Great Evolution Pass pabalik sa paligid ng Royal City upang kumilos bilang isa pang pinatibay na base ng operasyon. Baka direkta kong itinuring ang Great Evolution Pass bilang sarili kong Royal City. Ang Black Ink Clan Royal Cities ay hindi kasing tibay ng human race's Great Passes. Sa pamamagitan ng paggawa ng ganoong pass sa kanyang Royal City, hindi na kailangang mag-alala ang Royal Lord na bawiin ito ng tao, na magbibigay sa kanya ng malaking tulong sa seguridad at mukha. Naniniwala siya na walang Royal Lord ang makakalaban sa taksong ito. Bahagyang kumunat ang noo ng Old Ancestor. Sa totoo lang, nag-iisip din ako tungkol sa isyong ito. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Yangkai. Maaaring hindi talaga nasa kamay ng Black Ink Clan ang core ng Great Evolution Pass. Umiling ang Old Ancestor, tinatanggihan ang posibilidad. Ngunit kung ang core ay wala sa mga kamay ng Black Ink Clan, saan kaya ito? Nawasak kaya ito? Tanong ni Yangkai. Noon, namatay sa labanan ang Old Ancestor ng Great Evolution Pass. Marahil ay may naramdaman na ang sitwasyon ay sapat na para sa mga tao kaya nagpasya silang sirain ang core kaysa hayaan itong mahulog sa mga kamay ng kaaway. Sa panahon ng krisis, ang isang bagay na kasing halaga ng core ay tiyak na masisira sa halip na maiwan. Habang posible iyon, hindi masyadong malamang. Ang core ng bawat Great Pass ay napakatibay, kaya isang 9th grade Heaven Opening Realm Master lang ang makakasira nito. Nang bumagsak ang Great Evolution Pass, isa lang ang Old Ancestor dito, at sa oras na iyon,
dapat ay nakikipaglaban siya sa dalawang Royal Lords, kaya paano siya nagkaroon ng oras upang sirain ang core? Kung gayon, isa lang ang posibilidad. Sabi ni Yang Kai habang inalis ang kanyang miniature universe at sinenyasan siya. Old Ancestor, mangyaring sundan ako. Ang mukha ng Old Ancestor Xiao Xiao ay puno ng pagkalito, gayunpaman, mabilis niyang hinabol siya, nagtanong. Ano ang iniisip mo? Umiling si Yang Kai, na nagsasabing. Hindi ako sigurado, ngunit malalaman natin pagkatapos subukan ito. Old Ancestor, mangyaring maghintay ng matyaga. Hindi na itinuloy ni Xiao Xiao ang bagay na ito. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa Great Evolution Space Array Hall. Nang makita ng mga naka-duty na sundalo ang pagdating ng Old Ancestor, mabilis silang humakbang at yumuko. Ang isa sa mga sundalo ay nagtanong, gusto ba ng Old Ancestor na pumunta sa isa pang Great Pass? Umiling ang Old Ancestor Xiao Xiao at itinuro si Yang Kai. Kanya-kanyang negosyo, dapat mo siyang tanungin. Tumango ang lalaki at lumingon kay Yang Kai. Saan pupunta si Junior Brother Yang? Saglit na nag-isip si Yang Kai bago sinabing. Kailangan kong problemayan ang mga senior brothers para i-activate ang hyperspace array. Agad na sinimulan ng mga gwardya na ayusin ang lahat. Nagtanong ang Old Ancestor Xiao Xiao, na kumunot ang kanyang noo. Naghihinala ka ba na kapag na-break ang Great Evolution Pass, may nagpadala ng core sa isa pang Great Pass gamit ang space array? Tumango si Yang Kai. Kung ang core ay wala sa kamay ng Black Ink Clan, at hindi ito nawasak, iyon na lang ang natitirang posibilidad. Pagkatapos ng lahat, hindi nila tuwirang sinira ang space array, sa paniniwalang babalik ang humans race balang araw upang kunin muli ang pass. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari 30,000 taon na ang nakalilipas. Total, noong araw na bumagsak ang Great Evolution Pass, maliban sa mga nahuli, halos lahat, mula sa Old Ancestors hanggang sa mga ordinaryong sundalo, ay nalipol. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Yang Kai, kung ang core ay wala sa mga kamay ng Black Ink Clan at hindi nawasak, ang tanging paraan para mapaalis ito ay sa pamamagitan ng space array. Marahil sa araw na iyon, may taong dumaan sa space array na ito, na umaako sa mabigat na responsibilidad na ipreserba ang core ng Great Evolution Pass. Kung talagang ipinadala ito sa isa pang Great Pass, bakit hindi ito iuulat ng Great Pass na iyon? Umiling ang Old Ancestor Xiao Xiao bilang tugon. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Kung hindi nila alam, paano nila ito i-report? Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nalilito. Sa sandaling ito, sinabi ng gwardya na naka-duty. Junior Brother Yang, nakatakda na ang lahat. Saan natin dapat itakda ang lokasyon? Sinabi ni Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Wind and Cloud Pass. Pagkasabi nito, humakbang siya papunta sa array. Huminto ang space array at tumalon ng enerhiya habang kumikislap ang mga linya ng array, na bumabalot sa figure ni Yang Kai sa isang nakasisilaw na ningning. Sa oras na nawala ang liwanag, wala nang makita si Yang Kai. Kasabay nito, lumiwanag ang loob ng Wind and Cloud Pass, Space Array Hall. Agad na iniulat ng mga gwardya ang sitwasyon, habang hinahanap ang pinagmulan ng kaguluhan. Hindi nagtagal, nalaman nila na ito ay isang taong dumarating mula sa Great Evolution Pass. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang figure ni Yang Kai sa space array. Junior Brother Yang. Isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ang kinuyam ang kanyang kamao at binati si Yang Kai. Noong huling pumunta si Yang Kai dito, naka-duty din siya, kaya agad niyang nakilala si Yang Kai. Binalikan ni Yang Kai ang pagbati. Pagbati, Senior Brother. Nagtanong ang 7th grade Master. Anong negosyo ang mayroon si Junior Brother Yang dito? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, napakakaunting mga tao ang maglalakbay sa pagitan ng Great Passes, dahil ang bawat teleportasyon ay kumonsumo ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan. Kung ito ay impormasyon lamang na kailangang ibahagi, kung gayon ang isang Jade Slip ay sapat na. Ang Evil Purging Divine Spears, Purifying Black Ink Pills, at maging ang paraan ng pagpino ng Void Yin Yang Mirrors ay ibinahagi lahat sa iba pang Great Passes sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Jade Slip. Kailangang isang bagay na napakahalaga para kay Yang Kai na mag-teleport dito ng personal. Tahimik na sinabi ni Yang Kai. May mga bagay talaga na kailangan kong talakayin, maaari ko bang tanungin kung sinong army commander ang librera ngayon? May gusto sana akong itanong sa kanila. Sumang-ayon ang 7th grade guard na tumango. Junior Brother, mangyaring maghintay ng sandali, payagan mo ako. Bago matapos ang taong ito, isang boses ang nagmula sa labas. Ano ang problema? Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses sa tainga ng lahat, isang figure ang pumasok sa bulwagan.
Mabilis na yumuko ang lahat. Tumingin si Yang Kai at nakita ang isang matandang kakilala, si Wind and Cloud Pass, Eastern Army Commander, si Yuan Xingge. Marshal Pick, Kabanata 5330. 30,000 taong nakaraan. Sa huling pagkakataong pumunta si Yang Kai dito, itong Army Commander ang naghatid sa kanya para makipagkita sa old ancestor ni Wind at Cloud Pass. Pagbati, Senior Yuan. Yumuko si Yang Kai. Bahagyang tumango si Yuan Xingge bilang tugon bago time na nagtanong. Ano ang pinunta mo rito? Anumang oras na may bumiyahe sa pagitan ng mga passes, ito ay sinasamahan ng isang malaking kaganapan. Kaya naman, agad siyang sumugod matapos matanggap ang balitang ito. Sumagot si Yang Kai. May gusto akong itanong sa iyo. Magsalita ka. Nang masira ang Great Evolution pas 30,000 taon na ang nakakaraan, may hindi pangkaraniwang nangyari sa space array ng Wind at Cloud Pass. 30,000 taon na ang nakakaraan. Si Yuan Xingge ay hindi nakaimik. Ang Yuan na ito ay dumating lamang sa Wind at Cloud Pass 10,000 taon na ang nakakaraan. Paano niya malalaman ang tungkol sa nangyari 30,000 taon na ang nakalilipas? Masyadong matagal na ang nakalipas. Sa katunayan, hindi pa siya ipinanganak 30,000 taon na ang nakalilipas. Mayroon bang sino mang buhay mula sa 30,000 taon na ang nakalilipas sa past? Meron. Pero hindi nila malalaman ang tungkol dito. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkuling itinalaga sa kanila. Bukod sa taong nagbabantay dito noong panahong iyon, malamang na hindi alam ng iba ang tungkol sa mga usapin ng space array. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Yuan Xingge. Importante ba ito? Time na tumango si Yang Kai. Napakahalaga nito. Lumingon si Yuan Xingge at sinabing, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa old ancestor. Walang kwenta ang pagtatanong sa iba tungkol dito. Pinakamabuting magtanong na lang sa old ancestor. Pagkatapos ng lahat, tiyak na mahigit 30,000 taon na ang nakalipas mula nang magsimulang mamuno ang kasalukuyang old ancestor sa Wind and Cloud Pass. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yang Kai ang Wind and Cloud Pass old ancestor na inaalagaan ang kanyang mga baka sa pagpapakita ng kanyang miniature universe sa isang liblib na lokasyon sa Wind at Cloud Pass. Sa pagtanggap ng paalala ng old ancestor Xiao Xiao, maingat na pinagmasdan ni Yang Kai ang pagkakataong ito at nalaman na mayroon ngang isang old ox na may siraang sungay, lihim na hinuhulaan na ito ay dapat na isang napakalakas na monster beast. Kung tutusin, ang anumang bagay na makapagbibigay pansin sa old ancestor Xiao Xiao ay tiyak na pambihira. Marahil ay naramdaman ang tingin ni Yang Kai na gumagala sa mga buto-buto nito, ang old ox, na casual na kumakain ng damo, ay nagtaas ng ulo at umuungol. Humakbang si Yuan Xingge at bamulong ng ilang salita sa old ancestor, na tumango at nagtanong, nakatingin kay Yang Kai. Bakit bigla mong gustong magtanong tungkol sa nangyari 30,000 taon na ang nakakaraan? Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at sumagot. Pag-uulat sa old ancestor, nawawala ang core ng Great Evolution Pass. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yuan Xingge matapos itong marinig, ngunit ito ay nasa loob din ng kanyang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay sumikop sa Great Evolution Pass ng higit sa 30,000 taon, kaya tiyak na hindi nila iiwan ang core. Magkagayunman, ang hindi niya maintindihan ay kung ano ang kinalaman ng pagkawala ng core sa Wind at Cloud Pass, space array 30,000 taon na ang nakalilipas. Nang hindi na sila hinintay na magtanong, ipinaliwanag ni Yang Kai. Naghinala si Junior na noong nasira ang Great Evolution Pass, kinuha ng human soldiers mula noon ang core at sinubukan itong ipadala sa Wind at Cloud Pass. Ang old ancestor ay tumingin sa kanya ng may interes. Bakit sa palagay mo? Sumagot si Yang Kai na may seryosong tingin. Kung ako ay isang Great Evolution na sundalo 30,000 taon na ang nakalilipas, at nakita ko na ang old ancestor ay babagsak sa labanan at ang Great Pass ay malamang na bumagsak, ang prioridad ko ay mag-isip ng isang paraan upang maprotektahan ang core. At kung gusto kong protektahan ito, ang tanging paraan para gawin ito ay ipadala ito sa malapit na Great Pass sa pamamagitan ng space array. Tumango ang old ancestor bilang pagsang-ayon. Makatuwiran iyon. Magpatuloy. Ang mga passes na katabi ng Great Evolution Pass ay Wind at Cloud Pass, at Azure Void Pass. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay dapat na apurahan, kaya tiyak na pinili nila ang isa sa dalawang ito. Kung gayon, bakit Wind and Cloud Pass at hindi Azure Void Pass? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Pagkatapos ma-recover ang Great Evolution Pass, nagawa nitong ayusin ng Junior na ito ang hyperspace array ng Great Evolution Pass, ngunit sa mga huling pagsubok, may nangyaring mali noong sinubukan kong mag-teleport sa Wind at Cloud Pass.
May nakakasagabal sa space array, na pumipigil sa maayos na koneksyon sa pagitan ng dalawang passes. Wala akong pagpipilian kundi ang pumasok sa void corridor at personal na masira ang interference, na nagpapahintulot sa space array na gumana ng maayos. Dapat malaman ni Senior Yuan ang tungkol dito. Bahagyang tumango ang kalapit na Yuan Xingge bilang pagsang-ayon. Noong araw na iyon, nang kumonekta ang space array ng Great Evolution Pass sa lugar na ito, may nagbukas na portal, ngunit walang dumaan mula sa kabilang panig. Pagkatapos lamang ng napakatagal na panahon ay dumating na si Yang Kai. Dahil hindi pa ito nangyari noon, ang mga sundalong naka-duty noong araw na iyon ay agad na nagulat nito kay Yuan Xingge at sa Northern Army ng Army Commander of Wind at Cloud Pass na si Tian Luo. Sa kalaunan, dumating nga si Yang Kai, nilulutas ang misteryo. Noon, hindi maintindihan ni Yang Kai kung ano ang mali sa teleportation. Bagamat nalipat na niya ang buong Void Corridor para mag-imbestiga, hindi pa rin niya mahanap ang dahilan. Higit pa rito, bukod sa unang pagkakataon, walang kakaibang nangyari sa mga huling teleportasyon. Kaya, hindi gaanong pinansin ni Yang Kai ang bagay na ito. Naisip lang niya na dahil sa matagal nang hindi nagagamit ang Void Corridor at kailangang pakinisin o tanggalin ang sagabal. Pero ngayon, bigla siyang naisip na hindi ito ang kaso. Malaki ang posibilidad na may na-stock sa Void Corridor at nakakasagabal sa katatagan nito. Kaya, kahit na natukoy nila ang direksyon at buksan ang portal, walang nagawang dumaan dito. Kung hindi sinabi ni Old Ancestor Xiao Xiao sa kanya ang tungkol sa core ng Great Evolution Pass, hinding-hindi may isip ni Yang Kai na ang dalawang bagay na ito na tila walang kaugnayan ay talagang malapit na magkaugnay. Malinaw, naunawaan ito ng Old Ancestor at nagtanong. Kaya pinaghihinalaan mo na ang core ng Great Evolution Pass ay nawala sa Void Crack at ang kapangyarihan na binigay nito ay nakakasagabal sa daanan sa pagitan ng dalawang passes. Tumango si Yang Kai. Iyon ang teorya ko. Kung ano ang eksaktong nangyari noong araw na iyon, walang nakakaalam. At imposibleng imbestigahan kung ano ang nangyari 30,000 taon na ang nakalilipas dahil lahat ng nakakaalam ay malamang na namatay na. Gayunpaman, kung ang mga haka-haka ni Yang Kai ay totoo, kung gayon ang isang sundalo ng Great Evolution Pass ay dapat na nagdala ng core kasama nila at sinubukang ipadala ito sa Wind at Cloud Pass sa pamamagitan ng Space Array 30,000 taon na ang nakakaraan. Ngunit, tulad ng pag-activate ng Space Array, malamang na nilabag ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass. Sa sandaling ipinadala ang core, malamang na hindi pinaganya ng mga sundalo ang Space Array sa pagmamadali, na naging dahilan upang maging hindi matatag ang Void Corridor. Ang core ay dapat na nawala sa Void Crack noon dahil dito, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ito natagpuan sa huling 30,000 taon. Gayunpaman, ito ang lahat ng aking mga haka-haka, kaya kailangan ko ng ilang uri ng patunay bago gumawa ng karagdagang aksyon. Ito ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Wind at Cloud Pass para magtanong tungkol sa sitwasyon. Kung may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay sa hyperspace array ng Wind at Cloud Pass noon, ito ay lubos na magpapatibay sa kanyang haka-haka. Ma'am, bahagyang tumango ang Old Ancestor. Sandali lang, 30,000 taon. Ay napakahabang panahon. Kahit na ang isang master tulad ng Old Ancestor ay maaaring hindi maalala ang nangyari noon pa man. Hindi sa banggitin, ang Old Ancestor ay maaaring hindi binibigyang pansin ang space array noong panahong iyon. Dahil dito, kailangan niyang pakalmayan ang kanyang isip at hanapin ang kanyang mga alaala para sa eksena mula 30,000 taon na ang nakakaraan upang makahanap ng ilang mga pahiwatig. Ang mga luntiang kabundukan at malinaw na tubig ay lumubog sa katahimikan sa sandaling ito habang ang mga mata ng Old Ancestor ay lumulubog, na tila siya ay nakatulog. Tahimik na nakatayo sa pwesto sina Yang Kai at Yuan Xingge, magalang na naghihintay. Ilang Old Ox lamang ang masayang kumakain ng damo sa malapit. Sa una, tila normal ang lahat, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga luntiang bundok ay nagsimulang bahagyang lumindol at lumitaw ang mga alon sa tahimik at malinaw na tubig. Halata na pinapakilos ng Old Ancestor ang kanyang lakas. Nangyari ito sa malayong nakaraan at walang tiyak na punto sa oras, kaya hindi madaling makahanap ng kaunting impormasyon kahit na para sa isang taong kasing lakas ng Old Ancestor. Pagkatapos ng kalahating araw, biglang nagtaas ng ulo ang Old Ancestor ni Wind at Cloud Pass. Ang nanginginig na miniature universe ay agad na kumalma. Itinoon ni Yang Kai ang kanyang tingin sa kanya. Bahagyang tumango ang Old Ancestor kay Yang Kai. Mukhang tama ang hula mo. Noong araw na nilabag ang Great Evolution Pass, may portal na talagang nagbukas sa aming space array, ngunit nawala ito kaagad pagkatapos itong lumitaw.
Kahit na ang mga sundalong naka-duty ay hindi mahanap ang pinanggalingan nito, kaya ang bagay na ito ay hindi naayos. Tuwang-tuwang umiyak si Yang Kai. Kaya ang core ay wala talaga sa kamay ng Black Ink Clan. Bagamat naramdaman niyang tama ang kanyang hula, hanggang sa personal na nakumpirma ng Old Ancestor dito na talagang may nangyaring kakaiba sa space array na siya ay nakatitiyak. Ito ay magandang balita. Hanggat ang core ng Great Evolution Pass ay wala sa mga kamay ng Black Ink Clan, ito ay naging isang simpleng bagay. Kung talagang nasa kamay ng Black Ink Clan ang core, mas magiging mahirap iyon. Bagamat pinipilit ni Old Ancestor Xiao Xiao ang Royal Lord, bakit madaling makompromiso ang Royal Lord? Kung talagang nasa kanya ang core, siguradong hindi niya ito ibabalik maliban kung papatayin siya nito. At paanong ang isang Royal Lord na kayang pakilyusan ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest ay napakadaling patayin? Gaano man kalubha ang kanyang mga pinsala, hanggat siya ay nasa kanyang Royal City, magagamit niya ang Black Ink Nest para makipaglaban sa Old Ancestor Xiao Xiao. Kung siya ay itulak sa isang sulok, maaari pa niyang kalagkarin ang Old Ancestor Xiao Xiao pababa kasama niya. Ito ay isang bagay na hindi kinaya ng Great Evolution Pass. Ngunit ngayon, medyo naawa si Yang Kai sa Royal Lord. Sa pagsasalita, nakapunta na siya sa ilang mga theater, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kahabag-habag na Royal Lord. Paulit-ulit siyang binubuli at pinahiya ng Old Ancestor Xiao Xiao, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Malamang, nang tanungin siya ng Old Ancestor Xiao Xiao tungkol sa core ng Great Evolution Pass, tiyak na napuno ang mukha niya ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang magagawa kung wala ito. Nagtanong si Yuan Xingge. Ngayon lang, sinabi mo na malabo mong naramdaman ang ilang uri ng kaguluhan sa Void Corridor. Nangangahulugan ba ito na naroon pa rin ang core ng Great Evolution Pass? Oo, tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Mahahanap mo ba? Huminga ng malalim si Yang Kai. Gagawin ng junior na ito ang kanyang makakaya. Sa mundo na ito, hindi marami ang nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng isang artifact na nawala sa loob ng 30,000 taon sa Void Crack. Sa panig ng Divine Spirit, ang Phoenix Clan na may malalakas na bloodlines ay maaaring makakaya, ngunit sa panig ng human race, si Yang Kai lang ang may kakayahan. Matapos makumpirma na ang core ng Great Evolution Pass ay nawala pa rin sa Void, nagpaalam si Yang Kai kay Yuan Xingge at mabilis na bumalik sa Space Array. Mga senior brothers, paki-activate ang Space Array. Yumuko si Yang Kai. Agad na sinimulan ng mga naka-duty na sundalo ang lahat. Natahimik sandali si Yuan Xingge bago nagtanong sa mahinang boses. Gaano ka kitiwala? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Hindi ako babalik hanggat hindi ko mahanap ang core. Sinulyapan siya ni Yuan Xingge saglit bago nag-ingat. Ang iyong sariling kaligtasan ay pinakamahalaga. Naiintindihan ko. Time na sagot ni Yang Kai. Nakatakda na ang Spirit Array, kaya humakbang siya pasulong. Nag-buzz ang Grand Array bago bumalot kay Yang Kai ang nakakasilaw na liwanag at siya ay nawala. Kung ito ay isang normal na teleportation, malamang nalilito si Yang Kai sa Great Evolution Pass pagkaraan lamang ng ilang paghinga, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang pumasok sa Void Corridor para hanapin ang core, kaya kailangan niyang ihinto ang teleportation. Sa sandaling naramdaman niya ang kapangyarihan ng Space Principles mula sa Space Array, agad na ginamit ni Yang Kai ang sarili niyang Space Principles para labanan ang pulling force na naramdaman niya. Sa isang kisap mata, lumitaw si Yang Kai sa magulong void. Sa Void Crack, ang Void Turbulences ay ang pinakamapanganib na bagay. Ang mga kaguluhang ito ay walang nakatakdang pattern at random na gumagalaw, tulad ng mga mabangis na hayop. Kung ang sinumang walang mataas na pangunawa sa Tao of Space ay mahayla sa isang Void Turbulence, mawawalan sila ng direksyon at matrap ng tuluyan. Isang miserableng kapalaran lamang ang naghihintay sa isang taong nakulong sa Void Crack. Marshall Pick, Kabanata 5331. Nasa tamang oras. Ang espasyo ay isang napakahiwagang bagay. Nagkaroon ng hindi mabilang na mga mahuhusay na henyo na nanguna sa kanilang mga panahon sa buong panahon, ngunit ilan sa kanila ang maaaring masusing pag-aralan ang mga misteryo ng Tao of Space. Kahit na ang kasalukuyang Yang Kai ay hindi nang ahas na sabihin na lubos niyang naintindihan ang kakanyahan ng Tao of Space, naglakad lang siya ng mas malayo at nakita ang higit pa sa Tao of Space kaysa sa iba. Maraming beses na siyang nakapunta sa Void Crack, kaya natural na hindi siya estranghero sa omnipresent na Void Turbulence na ito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakahanap ng direksyon o anumang uri ng regularidad dito, ngunit para sa mga bihasa sa Tao of Space, ang mga paggalaw ng Void Turbulence ay kapansin-pansin pa rin. Bagamat natukoy na ang core ng Great Evolution Pass ay nawala sa Void Crack,
walang nakakaalam kung saan ito eksakto. Pagkaraan ng 30,000 taon, marahil ang core ay naanod sa malayo kasama ng daloy ng void turbulence. Ang kailangang gawin ngayon ni Yang Kai ay maghanap ng ilang pahiwatig na magagamit niya para mahanap ang core sa walang hanggan na kalawakan na ito. Ito ay walang alinlangan na isang mahirap na gawain. Ang tanging piraso ng magandang balita ay ang core ay hindi dapat masyadong naanod sa malayo. Kung hindi nito maaabala ang katatagan ng Void Corridor sa pagitan ng Great Evolution Pass at Wind at Cloud Pass. Sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya na alalahanin ang lugar kung saan nag-ambala ang Void Corridor noon. Ang kanyang figure ay gumagalaw sa Void Turbulence na parang isda sa tubig habang itinulak niya ang kanyang Space Principles. Samantala, si Yuan Xingge, sa Wind and Cloud Pass, Space Array, ay nagutos, magpadala ng mensahe sa Great Evolution Pass at ipaalam sa kanila ang sitwasyon dito. Walang ideya ang Great Evolution Army kung gaano katagal bago mahanap ni Yang Kai ang core sa Void Crack, ngunit dapat ay naghihintay pa rin sila ng balita. Tumanggo ang sundalong naka-duty bilang tugon at mabilis na naghanda ng blankong Jade Sleep. Itinala niya ang lahat ng nangyari dito gamit ang kanyang Divine Sense bago ay activate ang Space Array at ipadala ang Jade Sleep sa Great Evolution Pass. Sa sandaling magkaugnay ang dalawang array, naramdaman ito ni Yang Kai, na nasa Void Crack sa pagitan nila. Sa pamamagitan ng kanyang Divine Sense, mabilis niyang natuklasan na may mabilis na dumadaan sa lokal na espasyo. Sa lalong madaling panahon, naunawaan niya na dapat ito ay isang mensahe na ipinadala ng Wind at Cloud Pass sa Great Evolution Pass. Si Yuan Xingge ay medyo maislan, habang ako ay medyo palpak. Dapat ay nagsumbong ako kay Old Ancestor Xiao Xiao bago ako umalis. Ngunit dahil nagpadala ng mensahe ang Wind at Cloud Pass, dapat ay maayos na ito ngayon. Kudlit, walang nahanap si Yang Kai habang nag-iimbestiga siya sa direksyon ng daloy ng Void Turbulence, na bahagyang ikinadismaya niya. Kung alam niya na ang core ng Great Evolution Pass ay nawala sa Void Crack na ito, hindi sana siya nagmadaling buksan ang Void Corridor noong araw na iyon. Walang alinlangan na iyon ang pinakamagandang pagkakataon upang mahanap ang core, dahil mahahanap niya ang pinagmulan ng kaguluhan. Ang pinagmulan ng kaguluhang ito ay tiyak na ang lokasyon ng core. Sa kasamaang palad, pagkatapos niyang i-clear ang daanan sa pagitan ng dalawang passes, ang mga pahiwatig na ito ay nabura din. Gayunpaman, walang saysay na iyakan ang natapong gatas. Walang sino man ang nag-asam ng ganoong sitwasyon na magaganap. Marahil, maaari kong isabotahe ang Space Array ng Great Evolution Pass at subukang likhain muli ang kaganapan mula sa 30,000 taon na ang nakakaraan. Kudlit, tulad ng pag-iisip na ito sa isip ni Yang Kai, umiling siya at pinigilan ito. Ang pagsasabotahe sa Space Array ay hindi magiging isang problema, at ang pag-aayos nito ay hindi rin isang isyo. Ngunit ang mga pagkakataon na muling buuin ang eksaktong pangyayari mula sa 30,000 taon na ang nakaraan ay napakababa. Kahit na ang counting error ay maaaring itapon ang buong pagtatangka. Sa ngayon, ang pinakamagandang solusyon ay ang paghahanap, dahan-dahan at maingat. Marahil siya ay maaaring makakuha ng ilang mga benepisyo. Habang nakatingin si Yang Kai sa paligid, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang reaksyon mula sa kanyang space ring. Mabilis siyang huminto at tinoon ang kanyang Divine Sense. Sa susunod na saglit, isang pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mukha habang ang napakaraming pagbabago ng Space Principles ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang space ring. Bago niya maisip kung ano ang nangyayari, isang 7 kulay na figure ng liwanag ang lumipad mula sa kanyang space ring. Ang anyo ng liwanag ay umikot at nag-transform, kumuha ng hugis ng isang dalaga sa harap niya. Gulat na tinitigan ni Yang Kai ang figure sa harapan niya at mamulong. Si Niyang. Ang batang babaeng ito ay walang iba kundi si Huang Xiniyang, na dapat ay bumalik sa No Return Pass. Kumusta si Xiniyang dito, at paano siya lumitaw sa aking space ring? Kudlit. Gayon din, hindi ba ang Phoenix Clan at Dragon Clan ay nakatali sa Bloodline Great Oath na pumipigil sa kanila na umalis sa No Return Pass maliban kung sila ay nasa ilalim ng banta ng paglipol? Kudlit. Habang si Yang Kai ay nanginginig dahil sa pagkabigla, si Huang Xiniyang ay tumamlay at sumigaw ng, "Sa wakas ay nakalabas na ako." Matapos lumingon sa paligid, medyo nagulat siya sa kanyang paligid at mamulong. Nililinang mo ang Tao of Space dito. Hindi nakakagulat na naramdaman ko ang malakas na pagbabago-bago ng Space Principles. Kung hindi dahil sa katotohanang napansin niya ang napakagulong pagbabago-bago ng nakapalibot na Space Principles, hindi sana siya lilito. Inisip niya na si Yang Kai ay nakatagpo ng ilang uri ng kaaway at kasalukuyang nakakulong sa labanan, ngunit taliwas sa kanyang palagay, lumalangoy talaga siya sa Void Crack.
Saglit na pinalaki ni Yang Kai si Huang Xiniyang bago nag-alinlangan na hulaan. Isang soul clone. Noong una siyang humarap sa kanya, inisip talaga ni Yang Kai na personal na pumunta rito si Xiniyang, ngunit pagkatapos siyang maingat na suriin, natuklasan niyang hindi pala. Ito ay dapat na isang uri ng soul clone dahil ang Huang Xiniyang sa kanyang harapan ay hindi kasing lakas ng nakita niya noon. Gayunpaman, ito ay malinaw na medyo naiiba sa isang ordinaryong soul clone. Walang intensyon na magpaliwanag si Xiniyang at bahagyang tumango sa kanyang pagsang-ayon sa kanyang tanong. Oo, hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Yung balahibo ng buntot. Ngumisi si Xiniyang. Tinapik ni Yang Kai ang kanyang noo, ipinahayag ang kanyang mga iniisip. Nagtataka ako kung bakit napakabigay mo noong una tayong magkita, ito pala ang nasa isip mo. Bumalik sa Phoenix Nest, sinabi ni Xiniyang na natalo siya sa pastahan kay Feng Liulang, at bilang resulta, kailangan niyang bigyan siya ng balahibo ng buntot. Si Yang Kai ay lubos na naguguluhan dito. Nakipagpustahan na silang dalawa, so how was he related? Ngunit, ito ay ang balahibo ng buntot ng Phoenix, kung saan naiintindihan niya ang Tao of Space, kaya natural na masayang tinanggap ito ni Yang Kai. Ngunit sa hitsura nito, hindi ito dahil sa kanyang namumukod tanging karisma at alindog, kundi dahil may iba pang plano si Huang Xiniyang. Ang balahibo ng buntot na ito ay hindi lamang isang ordinaryong balahibo ng buntot. Ito ay malamang na pinino ni Huang Xiniyang sa isang bagay na katulad ng isang soul clone. Iniregalo niya ito kay Yang Kai na may layuning maglibot sa Black Ink Battlefield. Talagang gustong sumali ni Xiniyang sa saya, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makaalis sa No Return Pass, ni hindi umatake ang Black Ink Clan, kaya ginugol niya ang kanyang mga araw sa kanyang Phoenix Nest, naiinip hanggang mamatay. Kahit na ang isang malaking bilang ng mga tao, na darating sa No Return Pass at ipapadala sa iba't ibang Great Passes, ay lilito bawat ilang taon, lahat sila ay mga ordinaryong tao. Paanong ibababa ni Xiniyang ang kanyang sarili upang makihalubilo sa kanila? Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay iba. Siya ay bahagyang isang dragon sa oras na iyon. Kaya, hindi big deal ang pagbibigay sa kanya ng balahibo sa buntot. Sa totoo lang, hindi nagplano si Xiniyang laban kay Yang Kai sa bagay na ito, hindi niya lang sinabi sa kanya ang buong katotohanan dahil mayroon siyang ilang makasariling motibo. Bagamat ang Space Ring ay isang selyadong espasyo, kung saan ang mga nakamit ng Phoenix Clan sa Tao of Space, natural na hindi magiging mahirap para sa Xiniyang na makatakas kahit na ilagay ni Yang Kai ang balahibo ng buntot sa loob ng isa. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa oras na ito ay dahil nakaramdam siya ng matinding pagbabago-bago ng Space Principles at naisip na si Yang Kai ay nakikipaglaban sa Black Ink Clan, kaya lumabas siya para sumali. Bilang resulta, lumitaw siya sa Void Crack. Ang iyong soul clone ay hindi pinaghihigpitan ng Bloodline Oath. Tanong ni Yang Kai. Itinikom ni Huang Xiniyang ang kanyang mga labi. Ito ay isang soul clone lang, bakit ito makakatanggap ng anumang mga paghihigpit? Hindi naman big deal kung hindi aalis ang main body ko sa No Return Pass. Tumango lang si Yang Kai bilang tugon. Anong ginagawa mo sa ganoong lugar? Tumingin si Huang Xiniyang sa paligid, at nang wala siyang makita kundi ang Void Turbulence, na puno ng pagkabigo ang kanyang mukha. Bagamat ang kanyang balahibo sa buntot ay katulad ng isang soul clone, hindi talaga ito isa, kaya hindi niya mapanatili ang estadong ito ng walang katapusan. Sa karamihan, maaari lamang siyang magpakita ng 3 beses bago ito naging hindi epektibo. Ito ay isang pag-aaksaya ng isang pagkakataon, kaya siya ay tunay na inis. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa. Xiniyang, dumating ka sa tamang oras. May kailangan ako sa tulong mo. Hindi mapigilan ni Huang Xiniyang na mamangha sa kanyang masayang ekspresyon. Matapos ipaliwanag ni Yang Kai ang sitwasyon, tumango si Huang Xiniyang. Naiintindihan. Dahil iyon ang kaso, maghiwalay na tayo at maghanap. Pagkasabi nito, ang kanyang anyo ay kumikislap habang siya ay nag-transform sa isang 7 kulay na guhit ng liwanag at nawala sa Void Turbulence. Namamangha si Yang Kai. Bagamat ang kanyang karunungan sa Tao of Space ay umabot sa napakataas na antas at wala siyang problema sa pagtawid sa magulong void na ito, si Huang Xiniyang ay isang phoenix na may likas na bloodline talent para sa Tao of Space, na nagpapahintulot sa kanya na literal na makaramdam sa kanyang sarili sa loob. Ganitong uri ng kapaligiran. Hindi niya maaaring ulitin ang parehong gawa. Wala itong kinalaman sa mastery. Kung siya ay maituturing na isang taong nag-practice at nakabisado ang sining ng paglangoy, kung gayon si Huang Xiniyang at ang iba pang mga phoenix ay magiging mga isda na ipinanganak sa karagatan. Magkagayunman, kung iisipin niya ito mula sa ibang pananaw, mayroon siyang sariling mga pakinabang.
Bagamat ang kanilang bloodline talent ay talagang makapangyarihan at kapaki-pakinabang, ito ay itinakda din sa bato na may paunang natukoy na mga limitasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi naayos ng Phoenix Clan ang mga nasirang Universe Temples. Ang human race ay gumawa ng maraming inobasyon at gumawa ng maraming aplikasyon para sa Dao of Space, isang bagay na hindi maihahambing ng Phoenix Clan. Sa anumang kaso, hindi dapat maging problema ang paghahanap ng core ng Great Evolution Pass sa tulong ni Huang Xiniang. Kung paano niya sasabihin sa kanya pagkatapos mahanap ito, iyon ay isang bagay na hindi ikinabahala ni Yang Kai. Ang mga bentahe na maipapakita ng Phoenix Clan dito ay hindi niya maabot. Dahil napakabilis na umalis ni Xiniang, tiyak na mayroon siyang paraan upang mahanap siya muli. Sa pag-iingat sa kanyang sarili, si Yang Kai ay dumaan din sa Void Turbulence at nagsimulang maingat na maghanap. Sa kasamaang palad, wala siyang nahanap, hanggang sa may naramdaman siyang kakaibang paggalaw sa void malapit sa kanya sa isang punto. Itinoon ni Yang Kai ang kanyang sentido upang mag-imbestiga at nalaman niyang may 7 kulay na sinag ng liwanag ang mabilis na lumalapit sa kanya sa pamamagitan ng void turbulence. Hindi ko alam kung ito ang hinahanap mo, ngunit may kakaiba doon. Ulat ni Huang Xiniang bago tumalikod at humantong sa daan. Mabilis siyang hinabol ni Yang Kai. Ilang sandali pa, huminto ang dalawa sa isang lugar sa void crack, tinitigan ang kakaibang eksena sa harap ng kanilang mga mata. Bahagyang nawalan ng isip si Yang Kai nang makita ito. Maraming beses na siyang naglakbay sa void crack, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito. Ang void turbulence ay halos tumigas at naging parang sphere na bagay. Kahit ngayon, mas maraming kaguluhan ang hinihila pa rin mula sa paligid at sama-sama sa anomalyang ito, dahan-dahang pinalaki ang globo. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ito umiral para maabot nito ang kasalukuyang laki nito? Ito ba ang hinahanap mo? Tanong ni Huang Xiniang. Umiling si Yang Kai. Hindi ako sigurado, ngunit maaaring ito nga. Walang iba sa void crack na ito bukod sa kakaibang bagay na ito. Bukod pa rito, ang nakapalibot na void turbulence ay lubhang magulo dahil sa bagay na ito, kaya medyo posible na ito ay nakagambala sa void corridor dati. Saglit itong tiningnan ni Huang Xiniang bago sumagot. Medyo mahirap itong harapin. Mapagpakumbabang nagtanong si Yang Kai. Maaari mo bang ilabas ito ng direkta? Umiling si Huang Xiniang. Ang bagay na ito ay nabuo mula sa napakalaking dami ng void turbulence. Kahit na maaari mong pilitin itong buksan, kapag ang istruktura ay nabalisa, ang daloy sa paligid dito ay tiyak na magiging lubhang marahas at magulong, hanggang sa punto kung saan ang bahaging ito ng void crack ay mapupunit at magkakalat ng sapalaran. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang pagsang-ayon. Kung gayon, dahan-dahan nating buksan ito. Martial Pick, Kabanata 5332. Labi. Sa loob ng void crack, may kakaibang bagay na nabuo mula sa hindi mabilang na magulong daloy. Hindi banggitin si Yang Kai, kahit si Huang Xiniang ay hindi pa nakakita ng katulad nito dati. Gayunpaman, malabo na naramdaman ni Yang Kai na mayroong isang bagay sa loob ng kakaibang anomalyang ito. Kung hindi ito makakapag-drawing sa nakapalibot na void turbulence. Ang bagay na ito ay malamang na ang core ng Great Evolution Pass na hinahanap ni Yang Kai. Kung ganoon, ang tanging paraan para makuha ang core ay ang paghiwalayin ang mga individual na stream ng void turbulence na naipon sa nakalipas na 30,000 taon. Ito ay walang alinlangan na isang lubhang komplikadong gawain. Si Huang Xiniang ay nakaramdam ng matinding galit. Noon, ibinigay niya ang kanyang balahibo sa buntot kay Yang Kai higit sa lahat dahil gusto niya itong samahan at makahanap ng pagkakataon na sumali sa kasiyahan at pumatay ng ilang Black Ink Clansmen, ngunit sa unang pagkakataon na nagpakita siya ng sarili, inutusan siya ni Yang Kai. Sa paligid tulad ng isang manggagawa. Kung ihahambing ng isa ang spherical na bagay na ito sa harap nila sa isang bola ng sinulid, kung gayon ang hindi mabilang na magulong alon sa loob at paligid nito ay ang mga sinulid. Ang mga thread na ito ay interweaving at nagsasapawan sa bawat isa sa bawat layer sa isang kompletong gulo. Kung nais ng isang tao na lutisin ang mga agos na ito ay katumbas ng pagbunot ng mga sinulid mula dito ng paisa-isa hanggang sa mabunyag kung ano ang nakatago sa loob. Nangangailangan ito ng malaking paghahangad at pasensya. Ito ay walang alinlangan na ang pinaka-brute force na paraan, ngunit ito rin ang tanging paraan na magagamit. Matapos marating ni Yang Kai ang konklusyong ito, kumilos siya. Ginamit niya ang space principles upang bumuo ng isang hadlang sa paligid ng globo, na ihiwalay ito. Kinailangan niya munang ihiwalay ito dahil ang globo na ito ay patuloy na gumuguhit sa nakapalibot na void turbulence. Kung hindi niya ito ibubukod, hinding-hindi niya lubos na mapapawi ang magulong daloy. Para sa kasalukuyang Yang Kai,
ang pagbuo ng hadlang ay isang simpleng bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang isolation field na nilikha ng Space Principles ang bumalot sa globo. Ang Space Principles ay patuloy na nagbabago habang ang Divine Sense ni Yang Kai ay lumundag patungo sa globo, na naghahanap ng mga mahihinang lugar upang pagsamantalahan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang stream ng void turbulence na nakakabit sa sphere ay inilabas at pagkatapos ay itinulak ni Yang Kai palabas ng barrier, na itinapon ito sa void crack. Ang unang hakbang ay palaging ang pinakamahirap. Matapos ang unang matagumpay na pagtatangka, nakita ni Yang Kai na ang pangalawa ay mas simple. Matapos tanggalin ang ilang dosenang stream ng void turbulence, lumingon si Yang Kai sa naiinip na si Huang Xiniyang at tinawag siya. Xiniyang, huwag ka lang tumayo dyan, tulungan mo ako. Wala siyang ideya kung gaano karaming mga stream ng void turbulence ang natipon sa globo na ito sa nakalipas na 30,000 taon. Ang ilan ay pinagsama-sama habang ang iba ay naghiwalay, kaya ang eksaktong bilang ay imposibleng matukoy. Ang sigurado lang ay napakalaking dami nila. Kakailanganin siya ng maraming oras at pagsisikap kung susubukan niyang paghiwalayin silang lahat ng mag-isa. Tinitigan siya ng masama ni Huang Xiniyang. Gusto mo bang tumulong itong Great Auntie? Mukhang malaki ba ang utang na loob ko sa iyo o ano? Sa kabila ng sinabi nito, nakiisa pa rin si Huang Xiniyang. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Kai ang malalakas na pagbabago-bago ng Space Principle na nagmumula sa kanya habang naglalabas siya ng magulong daloy sa pamamagitan ng banayad na pag-alon ng kanyang kamay. Siya ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa kanya dito. Si Yang Kai ay labis na humanga. Ang Phoenix Clan ay talagang karapat-dapat sa titulo nito. Bukod dito, si Huang Xiniyang ay naging mas mabilis at mas mabilis sa kanyang mga sumunod na pagtatangka. Pagkatapos ng maikling pamilyarisasyon, ang kanyang pares ng makatarungang mga kamay ay nagsimulang gumalaw pabalik-balik, na pamitik ng kanyang mga daliri ng napakabilis. Sa bawat pagpitik niya ng kanyang mga daliri, ang Space Principles ay umaalon sa paligid niya, mabilis na naglalabas ng magulong daloy sa palibot ng globo. Malinaw, ito ay isang napakalalim na aplikasyon ng Tao of Space. Habang si Yang Kai ay tahimik na kinukuha ang void turbulence, ninanakaw din niya ang kanyang kaalaman sa isang bukas at above-board na paraan. Hinati niya ang kanyang atensyon sa pagitan ni Huang Xiniyang at sa kanyang gawain, pinahahalagahan ang malalim na misteryo ng Tao of Space. Ang ganitong uri ng aplikasyon ng Tao of Space ay napakalalim. Ang isang taong hindi nagil-inang ng Tao of Space ay tiyak na malilito sa paningin nito, ngunit tumagal lamang ng kalahating oras si Yang Kai upang lubos na maunawaan ang asensya nito. Sa loob ng ilang sandali, silang dalawa ay nakatayong magkatabi sa harap ng kakaibang globo, gamit ang kanilang lakas upang mabaliw na alisin ang mga sinulid mula rito. Bumaba ang laki ng higanteng globo habang bumababa ang void turbulence sa paligid nito. Kung si Yang Kai man o si Huang Xiniyang, ang bilis ng paghihiwalay nila sa void turbulence ay naging mas mabilis at mas mabilis hanggang sa maabot ng bawat isa sa kanila ang kani-kanilang peak. Tahimik na nagkalkula si Yang Kai, at ayon sa kanyang kasalukuyang bilis, aabutin siya ng kalahating taon bago ganap na maalis ang kaguluhan na bumubuo sa globo na ito. Makikita niya ang nakatago sa loob noon. Ito ay malamang na ang core ng Great Evolution Pass. Kung tutusin, wala nang ibang mawawala sa ganitong uri ng mapahamak na lugar. Gayunpaman, pagkaraan ng isang buwan o higit pa, biglang huminto si Huang Xiniyang at lumingon kay Yang Kai. Hindi ko na kayang magpumilit pa, ipaubaya ko na sa iyo ang natitira. Pagkasabi nito, kumislap ang kanyang anyo habang lumilipad siya patungo kay Yang Kai. Nang nasa kalagitnaan na siya, ang 7 kulay na bahid ng liwanag ay bumalik sa balahibo ng buntot, na mabilis na hinawakan ni Yang Kai. Naririnig man siya ni Xiniyang o hindi, pinasalamatan pa rin siya ni Yang Kai. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Ngunit sa paghusga dito, naging malinaw na ang balahibo ng buntot ay talagang kakaiba sa isang soul clone. Hindi bababasa, ang mga normal na soul clones ay hindi mauubos ang kanilang lakas ng ganoon kabilis. Hindi alam ni Yang Kai kung magagamit muli ni Huang Ningxi ang clone na ito, ngunit itinuring niyang posible ito. Maingat niyang inilagay ito sa kanyang space ring. Sa anumang kaso, si Xiniyang ay maaaring makalusot sa hadlang ng space ring sa kanyang sarili, kaya kung gusto niyang lumitaw, siya ay magpakita ng kanyang sarili. Kung wala ang tulong ni Xiniyang, walang pagpipilian si Yang Kai kundi magtrabaho ng mag-isa. Ang orihinal na kalahating taon na pagtatansya ay agad na nadobol. Gayunpaman, hindi naging boring ni Yang Kai ang ehersisyong ito. Ang karanasang ito ng pag-extract ng void turbulence ay napakabihirang at nagkataong parang pagsubok sa kanyang karunungan sa Tao of Space.
Naabot na niya ang kanyang limitasyon sa mga tuntunin ng bilis ng pagkuha ng void turbulence. Kung malalampasan niya ang limitasyong ito, marahil ay bubuti ang kanyang karunungan sa Tao of Space. Mula noon, patuloy na sinubukan ni Yang Kai ang lahat ng uri ng pamamaraan para makuha ang void turbulence, na nakakakuha ng kaunti sa bawat pagkakataon. Sa isang punto, bigla siyang tumigil at itinoon ang kanyang atensyon sa globo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkuha, ang globo ay nabawasan sa taas ng 2 tao lamang na pinagsama, at ang bagay na nakatago sa loob ay tila nagsiwalat sa wakas ng ilang mga pahiwatig. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai ang kakaibang pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa loob ng globo, ngunit hindi siya nang ahas na tumalon sa anumang konklusyon at maingat na sinuri ang lahat. Sa sumunod na sandali, tuwang-tuwa siya. Tila, tama ang kanyang hula, malamang na ang globo na ito ay ang core ng Great Evolution Pass. Patuloy niyang inilabas ang void turbulence nang walang pag-aalinlangan. Habang ang nakapalibot na magulong agos ay isa-isang nahuhubad, ang tunay na anyo ng bagay na nakatago sa loob ay tuluyang nahayag. Pagkatapos ng isa pang 10 araw, nagawa ni Yang Kai na kunin ang huling magulong daloy at sa wakas ay nakita niya ang eksaktong anyo ng bagay sa loob, at iyon ang nagdulot sa kanya ng pagkalito. Ang bagay sa kanyang paningin ay hindi ang core ng Great Evolution Pass tulad ng kanyang inaasahan, ngunit sa halip ay ang mga labi ng isang human cultivator. Mahabang panahon na ang lumipas mula nang mamatay ang tao na ito. Ang bangkay ay puno ng mga sugat na ang laman nito ay nalante sa ilalim ng epekto ng void turbulence. Sa paghusga sa estado ng bangkay bago ito mamatay, ang ekspresyon sa mukha nito ay maaaring ituring na mapayapa. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang grado ng matandang ito noong nabubuhay pa siya, ngunit bahagyang naramdaman niya ang natitirang space principles mula sa kanyang labi. Ang mga natitirang space principle na ito ay hindi isang bagay na naiwan ng void turbulence, ngunit sa halip ay pagmamayari ng taong ito sa simula. Sa madaling salita, dapat na nilinang ng lalaking ito ang Tao of Space noong siya ay nabubuhay pa. Gayunpaman, pagkatapos siyang suriin ni Yang Kai, naisip niya na ang taong ito ay dapat na nagsimulang maglinang ng Tao of Space. Kung hindi iyon ang kaso, ang lalaki ay hindi na nanatiling nakulong sa void crack at nakahanap na ng paraan upang makaalis noon pa man. Dahil mismo sa mga malabong bakas na ito ng Tao of Space na naiwan sa mga labi kung kaya't ang nakapalibot na void turbulence ay natipon at unti-unting nabuo ang isang bagay na parang globo. Sa pagtingin sa mga labi sa harap niya, maiisip ni Yang Kai kung ano ang naging reaksyon ng taong ito matapos matrap dito. Anuman ang grado ng taong ito noong nabubuhay pa siya, mahihirapan siyang makahanap ng paraan palabas sa void crack. Kung gusto niyang umalis, kailangan niyang maghanap ng pattern sa void turbulence. Pagkatapos ng maraming taon ng pagmamasid at pag-aaral, kahit na siya ay nagdusa ng husto, sa wakas ay nakuha niya ang ilang mga insights sa Tao of Space. Kung mayroon siyang sapat na oras upang ipagpatuloy ang paglilinang, maaaring nakagawa siya ng kaunting pag-unlad sa Tao of Space at nakatakas. Sa kasamaang palad, sa iba't ibang hindi alam na dahilan, ang kanyang lakas ay ganap na naubos at walang paraan upang mapunan ang kanyang lakas. Dahil dito, hindi niya nagawang labanan ang void turbulence at kalaunan ay namatay sa katandaan o mga pinsala. Matapos ang hindi mabilang na taon, sa wakas ay natagpuan siya ni Yang Kai. Ibang-iba ang eksenang ito sa naisip niya. Naisip niya na 30,000 taon na ang nakalilipas, ginamit ng mga sundalo ng Great Evolution Pass ang space array para ipadala ang core sa Wind at Cloud Pass sa kritikal na sandali na iyon, ngunit ngayon tila ito ay hindi lamang isang simpleng paghahatid ng core, ngunit isang tao. Dala ito. Walang nakitang Great Evolution Pass core, ngunit hindi nabigo si Yang Kai, dahil kung siya iyon, kung tumakas siya kasama ang core, hindi niya ito dadalhin sa kamay. Dapat ay nakaimbak ito sa miniature universe o space ring ng lalaking ito. Dahil patay na ang lalaki, tiyak na gumuho ang kanyang miniature universe. Anuman ang mayroon ang miniature universe sa loob nito, nawasak sana ito. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang atensyon sa space ring sa kanang kamay ng lalaking ito. Yumuko siya sa bangkay bago lumapit dito at tinanggal ang space ring. Nang ayiskan niya ito gamit ang kanyang divine sense, natuklasan niya na ang lahat ng mga paghihigpit sa space ring na ito ay inalis ng maaga. Sa madaling salita, ang sinumang nakakuha ng space ring na ito ay madaling makuha ang mga nilalaman nito. Ang pag-alis ng mga paghihigpit ay dapat ginawa ng senior na ito bago siya mamatay. Kahit nasa desperado na siyang sitwasyon at malapit ng mamatay, buo pa rin ang paniniwala niya na balang araw ay may makakahanap sa kanya at babawi sa bagay na itinago niya. Sa pag-iisip nito, hindi siya maaaring mag-iwan ng anumang mga paghihigpit sa kanyang space ring, dahil kung gagawin niya ito,
Magdudulot lamang ito ng problema para sa mga darating upang kunin ito sa hinaharap. Kung ang space ring ay nawasak habang sinusubukang alisin ang mga paghihigpit, ang mga nilalaman nito ay mawawala. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang divine sense para imbestigahan ang nilalaman ng space ring. Ang malaking espasyo sa loob ay walang laman, na ibinigay dahil malamang na inubos ng lalaking ito ang lahat ng kanyang makakaya habang siya ay nakulong dito. Sa loob ng space ring, mayroon lamang identity token at ilang artifact. Ang nakatawag ng pansin ni Yang Kai ay isang kumikinang at naaninag na puting jade tree. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai. Wala siyang naramdamang kakaiba sa puting jade tree na ito. Nagmukha itong ornamental artifact. Ito ba ang core ng Great Evolution Pass? Kudlit. Kung hindi, nasaan ang core? Kudlit. Hindi niya hinawakan ang maliit na puno. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi ligtas. Kung ang Jade Tree ay talagang ang core ng Great Evolution Pass, hindi ito angkop na dalhin dito. Inilabas ni Yang Kai ang identity token at tiningnan ito sandali bago bumantong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi.